Makakasama natin ngayon ang political analyst at isa sa host ng 4 Alas na si former Secretary Ronald Llamas. Magandang hapon po, Secretary Llamas, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ninya, Jack. Kamusta kayo? Sec, may sinasabing banta daw sa Senado ayon kay NBI Director Matibag. May info po ba kayo kung totoo ito? Well, hindi naman nakakagulat, Ninya, dahil sa mga pangyayari nitong nakaraang mga linggo. Kung maalala mo, unprecedented yung nangyari sa ating Senado. Merong habulan, merong putukan, merong iyakan, merong agawan ng liderato ng ating Senado. At kahit nga ngayon, hindi pa tapos itong dramang ito. At nakita rin natin last week, yung mga supporters ng dalawang kampo ay nagkasalubungan, nagkabatuhan, at ang sinisigaw ng mga supporters nga nila Alan Peter ay sunugin ang Kongreso, sunugin ang Malacanang. Kaya yung mga lumalabas na mga marites na may mga plano na mas malalaking mobilisasyon na posibleng mag-climax sa Independence Day sa June 12 ay siguro ay sineseryoso ng ating gobyerno at ng mga law enforcement agencies ng gobyerno. Ang balita ko nga, nagkaroon ng command conference late last week para pag-usapan itong possible security threats na ito. No? Kaya hindi siya nakakagulat, no? Pero usually pag ganyang klaseng mga sitwasyon, you hope for the best, prepare for the worst. Kaya tingin ko yun yung pinaghahandaan nila. Kung sakaling magkaroon uli ng ganyang klaseng konfrontasyon between supporters ng gobyerno at detractors ng gobyerno, supporters ni Alan Peter at supporters ni Win Gatchalian, ay mapigilan na ito ay mag-deteriorate into a big security issue. Yun na nga po, and kasi nga nangyayari po ang awayan na to sa gitna ng isang matinding trahedya na nangyari po dyan sa Mindanao na Correct. mga kababayan po natin ay naapektado sa lindol na ito kung saan 37 na po ang namamatay. Parang nawawala yung totoong focus ng Senado, lumalabas na baka, di ba, feeling ng taong bayan ay insensitive sila o nagbubulag-bulagan o bingihan dahil away-away sila dyan habang nagsasuffer po ang ating mga kababayan sa Mindanao. Yes, pero yung iba naman kasing mga senador ay gusto ngang matapos na ng mabilis itong usapin na ito, itong krisis na ito sa Senado para makabalik na sila sa functions ng Senado, ng institusyon. Dahil nadudurog na yung Senado as an institution this past few weeks na halos wala ng kredibilidad, wala ng suporta at bumabara yung mga trabaho ng gobyerno. Dahil kung may impasse sa Senado, yung mga legislations na mahalaga, halimbawa itong Freedom of Information Bill na pumasa na sa lower house, itong Anti-Dynasty Bill na pumasa na sa lower house, hindi yan aabante kung wala yung Senado, kung wala yung BICAM. Kasama rin dyan itong budget para sa next year, nasisimulan na in the next 2 weeks. Kung ganyan pa rin yung gulo sa Senado, magkakaproblema yung ating budget. Ikatlo, yung mga promotions. No? May mga general na pag hindi sila na-promote ng isang taon bago sila mag-retire, never na sila mapopromote at hindi nila na makukuha yung benefits nila. At daang mga tao sa gobyerno na naghihintay ng promotion, naipit dyan sa Senado. Pero mukhang medyo nare-resolve na yan, dahil ang kinikilala na ng eksekutibo, ang kinikilala na ng lower house, ay yung majority leadership ni Win Gatchalian. No? At mismo sa records ng Senado, sila yung napapasok sa Senado. Kaya medyo patapos na yan. Pero siyempre, yung mga natalo ay masasama ang loob. Kaya hindi malayo na yung iba sa kanila ay manggulo, lalo na karamihan sa kanila ay may kaso ng mga kung ano-ano, plunder, obstruction of justice, crimes against humanity, corporate crimes. So, baka yung iba sa kanila, ang tingin ay wala nang mawawala sa amin kung kami ay manggugulo dahil makukulong lang din kami, katulad ni Jinggoy. No? Kaya lalong lumalaki yung possibility ng gulo dahil nga hindi lang dito sa awayan sa posisyon sa Senado, kung hindi
yung mga posibleng mga senador na magsimula ng makulong, katulad ni Jinggoy, Bong Revilla, etc. Ayun nga po. So, ano po ba ang reaksyon ninyo dito sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na Senate of Malacanang ang nasa mayorya ngayon? At sumagot naman itong si Senator Raffy Tulfo na ang grupo ni Senator Cayetano ay Senate of DDS. Well, magpapatuloy yung ganyang batuhan, no? Yung ganyang batuhan. Pero sa dulo, sino ba yung i-recognize na authentic Senate leadership? At dalawa yung kurso dyan. Yung isa ay sa Supreme Court. Pero usually, ang Supreme Court hindi makikialam sa ganyang klaseng internal dynamics ng isang co-equal branch of government. Kung sakaling makikialaman sila, it will take some time, baka nga taon pa. At kailangan mapatunayan na mayroong constitutional crisis. Ibig sabihin ay either way, hindi ma-resolve yung leadership crisis na yan. Pero ngayon, yung ikalawang pamamaraan ay yung sino ba yung i-recognize ng executive ng Malacanang, sino yung i-recognize ng lower house. Mukhang meron namang gano'n na. Ang kulang na lang ay yung sino ba talaga yung Senate President. Ang sabi kasi, kailangan ng 13 votes at sa ngayon parang kulang pa ng isa. Pero kung sakaling magkaroon ng special session this week or next week, malamang may ganong klaseng resolution na. Malamang may isa o may 13 na yung leadership ng Senate at that point. No? Opo. Kaya tingin ko papunta na ron eh. More or less na-resolve na de facto, de jure. Pero para matuldo ka na yan, ay para masigurado, ay siguro yung isang boto na madadagdag sa majority ang tutuldok dyan. Although sinasabi ng ibang legal luminaries, natuldo ka na. Dahil meron kang majority of 12 at yung kabila ay 10 lang. Opo. Kaso nga po, ayun na nga, yung special session, inaantay kasi ng marami, pero yun nga, sinasabi nyo ngayon na mas siguro, hindi ka-questionin ito kapag 13 yung magpe-preside dun sa special session na yun at meron nakatalagang Senate President, hindi pro tempore, hindi temporary, hindi dalawang Senate President. Yes. Kailan mas clear para sa taong bayan kung sino ba talaga ang Senate President? Yes, no? Kaya habang hindi na re-resolve yan, may mga puwersa na gustong manggulo for different reasons, no? Yung iba, yung katulad last year, may nagtutulak ng revolutionary junta. Neither the government, neither the Duterte. Yung iba may nagtutulak na dapat yung vice president ang mag-succeed sa presidente dahil hindi natuloy yung impeachment ng presidente. So may mga iba't ibang mga puwersa na iba't iba yung mga layunin na nakikita nila dahil sa gulong ito ay pwede silang makasingit. Opo. Kaya nagle-level up din yung ating security forces para pigilan sila. Opo. And ito pa po, anong masasabi nyo dun sa pagbawi ng 18 ex-bodyguards or yung 18 ex-marines ang nauna nilang pahayag na nabigyan na si Senator Loren Legarda ng maleta. Pero ngayon ay, yun nga, binawi. Pero idiniin naman nila si Senator Mark Villar. Yun nga, medyo weird kasi yung testimony nila, yung affidavit nila. Dahil meron silang previous affidavit, tapos binago uli. So, ang may kasabihan nga sila dyan sa falsis in uno, falsis in omnibus. Kung merong na mali na bahagi, yung kabuuan parang mali. No? May ganun silang sinasabi. Kaya medyo nawiwiken yung kanilang testimony dahil nagbabago. No? Nung tinawag sila mga bayani ni Loren Legarda, kasama pa si Loren Legarda sa mga binigyan ng maleta. No? Tapos after nun, nagsorry sila at binago nila. Hindi nakasama si Loren Legarda. Tapos ngayon ay sinasama nila uli si Mark Villar. So ano ba talaga? No? Ano ba talaga ang nangyari? No? Sabi nga ni Senator Soto, hindi pa ako senador nung binigyan ako ng maleta. No? Naging senador lang ako last May. At yung allegedly na binigyan ng pera na staff ko, 2015 pang pumanaw. No? Ganon din yung sinasabi ni Laila de Lima na hindi pa ako congressman yan Nakakulong pa ako, di ba, ng 7 taon. Ba't naman may magbibigay sa akin ng maleta? So nabago yung istorya, hindi na maleta, paper bag, tapos yung paper bag naging envelope. So yung ganyan ba, nababawasan ng credibility yung testimony nila. At ngayon, inaayos na daw nila yung individual testimony.
o affidavit. Ngayon kasi yung affidavit nila, isa lang para sa 18. Hindi naman pwede na isa lang. Ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon, makakasama yung 18. No? So, yung mga ganyan bang mga weaknesses ay kailangan nilang ayusin para maging credible yung kanilang testimony. Yun nga, at balita ko marami pang pwedeng mag-witness. May sinasabi, may 7 pa, meron pang more witnesses na ipepresent itong si Attorney Baligod. Pero speaking of sino kaya yung magiging number 13, sino po ba sa tingin nyo ang maaaring mag-jump ship? Well, kung makikita mo yung kanilang attendance doon sa kanilang Blue Ribbon ni Alan Peter at ni Marcoleta, 4 yung wala. 6 lang yun nandun. Siguro baka isa ron sa 4 na yun. No? Sino ba yan? 2 bilyar, 1 bongo, at 1 Joel Villanueva. No, hindi natin sigurado dahil lagi ko nga sinasabi sa inyo, until it happens, it didn't happen. So Yes. tingnan natin in the next few days kung sino dyan sa posibleng 4 na yan ang tatalon. Kung hindi isa, baka 2. Hindi natin sigurado. Pero dun sa mahalagang Blue Ribbon Committee meeting nila last Thursday, unang beses na sila ay nagpakita pagkatapos nilang hindi sumipot sa session, dapat ay nagpakita sana sila ng solidong 10. Pero 6 lang ang dumalo So anong ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin nun ay yung 4 ay nagdadalawang isip? No? So dun nanggagaling yung mga marites na may tatalon. Ayan po. Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas. Salamat din, Ninya.